Ibang klase ang nagawa ni Renz Abando, nagpakita kaagad ng magandang impresyon sa kanyang muling pagbabalik sa KBL. At si Renz Abando ang merong pinakamataas na positive impact sa kanilang team, plus 17 sila kay sa kanyang first game, daig pa niya ang mga international import. Nagsimula si Renz Abando sa depensa, hindi niya sinayang ang kanyang oras sa hardcourt, talaga namang nakatutok ang mata sa bola, naghihintay ng magandang pagkakataon na nasasabayan pa nga ng magandang timing. Kitang-kita ni Abando ang kalabang import at nakahanda na rin para sa help defense at na-timingan nila kay ang galaw ng kalaban, nasabayan niya at nagawang maagaw ang bola, transition kaagad sa offense ang team ng Anyang. Mabilis ang pagbaba nila sa play na ito papunta sa kanilang court, naghihiyawan ang mga fans, sinihintay yung dunk ni Abando. Pero alam nga rin ng kalaban ang gagawin ni Abando at kilala na nila sila kay kapag naiwang open, talagang pang highlights ang nagagawa sa laro. Kaya naman dito pinasa ni Abando sa kanyang kakampi ang bola para sa isang magandang play dahil nakatutok nga kay Abando ang depensa. Mula sa steal papunta sa depensa, hindi talaga nawawala yung X factor ni Renz Abando. Sa depensa, nabutatan ni Abando ang kalaban sa 3-point area at naagaw pa ng Anyang ang bola. Kaya naman mataas ang plus ni Abando sa performance dahil yung impact talaga niya sa loob ng basketball court ay kitang-kita, nalilimitahan ang kanilang kalaban sa pagpuntos. Naaagaw pa sa kanila ang bola na kukonvert naman ng Anyang sa puntos. Hindi na nga rin sinunod pa ng Anyang coach ang kanyang nasabi na less than 15 minutes ang playing time ni Abando. Naglaro si Renz Abando ng extended minutes, mahigit sa 16 minutes ang playing time ni Abando sa game na ito. Taliwas sa lumabas sa isang Korean basketball fan page na nakatutok sa KBL. Magandang energy kaagad sa depensa ang ginamit ni Abando sa kanyang unang laro sa kanyang muling pagbabalik sa KBL at all around rin ang magandang performance niya. Meron siyang 4 rebounds sa rebounding department, 2 blocks, 2 steals, 1 assist at 4 points. Dahil nga sa energy ni Abando ay nabuhayan ang team ng Anyang, nagsimula silang makahabol sa score nung meron ng Renz Abando sa hardcourt dahil noong una talagang kontrolado ng Sonos kay Gunners ang laro, tinambakan nila ng maganda-ganda ang team ng Anyang. Nakita rin natin na dihamak na mas maganda ang performance ni Abando sa kanyang unang laro kumpara sa ilan sa mga local players ng Anyang nakasali sa kanilang main rotation at nabibigyan ng mas mahabang playing time. Consistency ngayon ang magiging hamon kay Renz Abando, yung katanungan na ganito kayang klaseng Abando ang makukuha ng Anyang sa kanilang bawat laro, yung merong energy at talaga namang maganda at solid impact ang naibibigay sa kanilang team. Panalo ang team ng Anyang laban sa team ng Sonos kay Gunners pero hindi naman nagpahuli si Kevin Kiambao sa team ng Sonos kay Gunners. Meron siyang 12 points at iba nga rin ang tiwala ng Sonos sa kanya, talagang babad sa laro, 29 minutes ang binibigay sa kanya na playing time. Renz Abando naman madadagdagan pa ang kanyang playing time, ito ang sigurado na nasabi ng kanilang coach at mas mapapaaga pa nga ito dahil gagamitin si Renz Abando sa kanilang rotation at nakatulong ang magandang performance na Renz Abando. Talagang ipinakita kaagad niya kung ano ang meron sa kanyang laro na mahirap nga rin na makita sa ibang players, yung hustle niya sa depensa, yung pakikipag-agawan niya sa ere para sa rebound at nagagawa nga ni Abando ang bagay na ito dahil sa kanyang pagiging athletic, talaga namang kayang-kaya na makipagsabayan kahit na sino pa ang kalaban, mapa-international import o local ng KBL. Merong lakas sila kay para tumapat sa laro ng mga players na ito. Marami ang nagduda sa kung anong klase ng laro ang maipapakita ni Abando ngayon dahil natigil nga siya ng isang season, pero ipinakita kaagad ni Renz Abando sa unang laro pa lamang nila sa open match day na nagkamali ang prediction ng isang KBL fan page. Instant impact kaagad ang ipinakita ni Renz Abando laban sa team ng Sonos kay Gunners. Kakailanganin naman ng Anyang ang 100% ng kanilang mga import kung gusto nilang umabot sa playoffs at hindi pa nga ganon katindi ang laro ng mga import ng Anyang laban sa team ng Sonos kay Gunners. Talong-talo pa ni Abando na merong plus 17 sa impact chart.